Kinabukasan, pagbalik ng opisina ay parang walang nangyari at ginawang kasalanan na taas ang noong pumasok si Ruby sa opisina. Nang makita siya ni Althea, ay muntik na niya itong sugurin. Mabuti na lang at napigilan ng babae ang sarili. Kailangan meron siyang matibay na proof para naman hindi nakakahiya dito. Ruby, kailangan daw ng ilang piraso ng print ng documents na to. Wala yung intern ngayon eh. Naka-leave ng mga ilang araw. Sino na ngayon ang gagawa nito? Kailangan ko na sana ngayon. Otomatikong gumala ang mga mata ni Ruby. Nang marinig iyon, tumigil yun banda sa table ni Althea. Matapos suyurin ang paligid. Nakatigil si Althea at walang ginagawa dahil katatapos lamang nito sa kanyang pang-umagang gawain. Doon, punta ka sa table ni Althea at utusan mo siyang mag-print niyan. Sagot dito ni Ruby. Nang marinig yun ay mabilis inangat ni Althea ang kanyang mga mata sa banda ni Ruby. Tama bang narinig niya? Inuutusan siya ni Ruby? Excuse me Ruby, hindi nasakop yan ang trabaho ko. Saka hindi mo ba nakitang sobrang busy ako? Kakahinga ko lang sa mga gawain ko. Gagawin na naman siyang alila ng babae na kung makatutos ay daig pang amo si Kenzo. Kung sampigain niya kaya to? Nang marinig ang sinabi niya malalaki ang mga hakbang na lumapit na si Ruby doon sa table ni Althea. Magpiprint ka lang naman, ang dami mo pang angal. Nakita mo namang busy rin ng mga tao sa paligid mo. Maliban sa'yo, wala ka man lang pakiramdam na tumulong kahit doon lang? Lang? Naman? Bakit kaya hindi ikaw na lang ang gumawa niyan? Hindi ko to trabaho. Kapag ba sinunod kong gusto ko, may additional akong extra sweldo? Sige, magkano? Sumagot ka. Grabe, sumobra ng tapang at lakas ng loob mo Althea. Para nakikisuyo lang naman sa'yo ah. Nagbibilang ka ng trabaho? Mukha ka talagang, alam mo Ruby, iba ang nakikisuyo sa nag-uutos at yung ginagawa mo, hindi ka nakikisuyo lang. Literal na inuutusan mo ko na parang alila mo. Tinitigang mabuti ni Althea si Ruby na napakagat lang sa labi niya. Iginala na niyang mga mata dahil sa halos lahat ng katrabaho ay nakatingin na sa kanila. Sa hindi malamang dahilan ay lumapit si Ruby sa katrabaho na nanghihingi ng kopya. Bumulong. Inirapan niya si Althea at pamaratsang nagtungo na sa kanyang table. Pasalamat kang babae ka dahil malakas ka kay sir. Kung hindi nakipag-away na ako sa'yo. Bulong ni Ruby na narinig ng ibang mga kasama. Sinundan lang ni Althea ng tingin si Ruby. Break na tanghalian na mapwa siyang mag-order na lang ng pagkain sa Althea at ipa-deliver yon sa mismong table niya. Subalit halos mag-iisang oras na ay hindi pa rin yung dumarating. Sa sobrang abala niya sa ginagawa hindi na niya napansin ang oras na until matapos niya. Baka naman nakalimutan na nila. Bumaba siya sa cafeteria upang sunduin ang order niyang pagkain. Gutom na rin siya. Wala pa ba yung pagkain na pina-takeout ko? Hindi pa siya naka-ready. Hindi pa nadadala eh. Nasaan ang resibo miss? Saglit na bumaba doon kanina si Althea, sinabihan naman niya sila na dalhin kung saan department siya. Nag-oo naman sila pero bakit nakalimutan? Naintindihan din niya ni Althea. Tapos na po miss, ang alam ko nandito lang yan kani-kanina. Hindi lang po na-deliver at short sa mga staff. Pasensya na po miss. Gumalang mga mata ni Althea sa paligid. Imposible na magsinungaling ang babaeng kausap niya. Kapag sinabi nitong naroon na yon, naroon na yon. Ang problema ay kung saan nga napunta ang order niyang pagkain. Paglingon niya sa gilid ay nakita niya na may nakatapon sa basurahan na brown paper bag. Kinutuban na siya. Halatang sinadyang itapon yon. Nangalit ng ngipin ni Althea. Ngayon pa lang ay alam na niya kung sino na naman ang may gawa nito. Talagang sinasagad ni Ruby ang pasensya niya. Mabilis siyang bumalik ng opisina. Naabutan niya doon si Ruby. Nakausap ang ilan sa mga katrabaho nila. Malakas na nagtatawanan sila. Hoy Ruby! Napakaisip bata mo talagang babae ka! Iskandalosang sigaw niya sa pintuan pa lang. Mapapanggap na napalingon si Althea ng babae na kinuha niyang atensyon. Inosenteng pinakita nitong muka na animiwala itong ginawa. Anong sinasabi mo Althea? Alam kong ikaw ang nagtapon ng pagkain na pina-take out ko sa cafe. Huwag mong itanggi. Take out? Huwag ka nga magmaang-maangan. Ikaw lang naman ang may galit sa akin na maaaring gumawa nun. Kilala kong budhi mo Ruby. Malakas na tumawa si Ruby na tila ba aliw na aliw sa pinapakitang itsura ngayon ni Althea. Mayaman ka 'di ba? Dapat sa mga 5-star resto ka kumakain. Hindi ka dapat kumakain ng mga luto lang sa mga cafeteria, gaya sa ibaba. Ikaw, namumuro ka na sa akin ha? Duro na ni Althea ng kamay nito. Gigil na sa kausap niya.
Sorry ha, akala ko kasi basura na yon. Ayaw mo nun, tinulungan na kitang magtapon. Saka sira na yon, lumamig na rin. Baka masirang tiyan mo pag mayamang pagkain lang tatanggapin. Order ka na sa 5-star hotel? Nagtawanan pang grupo nila na punong-puno ng pagkasarkastiko at pangungutya sa kanya. Tama si Ruby Altea. Kung mag-order ka ng takeout, dapat kunin mo kagad. Magkaroon ka naman ng manners, hindi yung pinatatagal mo pa bago kunin. Malamang spoil ng pagkain. Gagi, baka hinihintay niya i-deliver sa kanya. Porket mamahali ng sasakyan, feeling entitled na siyang uunahin ng mga staff na busy sa baba. Nag-appear pang mga ito, sabay tawa na naman ng malakas na nagpakulo pa ng dugo niya. Well, ano pa nga bang aasahan natin sa ugali sa isang sabit lang? Wala silang pinag-aralang asal. Oo nga, magtataka pa ba kayo? Karamihan sa kanila wala talagang manners. Ang example, ayan nasa harapan na natin at namumula sa galit. Patuloy ni Ruby na aliw kay Altea. Malamig ang mga mata ang iginala ni Altea yon sa kanila. Tinignan niya isa-isang mukha nila. Tinatandaan dahil malalagot na ito sa kanya. Tama, ang buong akala nila'y gaya ng dating tatahimik na lang sa Altea at hayaang apakapakan at pagtawanan. Nagkakamali sila doon. Nagiba na si Altea at yun ay pinapakita niya sa kanila. Sa mga sandaling iyon, walang prenong lumapit siya kay Ruby. Mahigpit na hinawakan ng buhok nito at walang pakundangang hinila niya pababa. Walang hiya ka talagang babae ka! Punong-puno na ako sa'yo! At dahil hindi na paghandaan, hindi magawang makalaban ni Ruby sa pananakit ni Altea. Aray, Altea! Parang malakas na daluyong ng alon sa dalampasigan na naging buhos ng galit ni Altea kay Ruby. Tila takip silin ng dilim na ang paningin niya sa babae. Hindi na niya mapigilan ang bugso ng kanyang galit. Uubusin kong lahat ng himla ng buhok mong gaga ka! Nagpulasan ng mga kasamahan nila sa trabaho. Palayo sa halip na paghiwalayin sila at awatin. Takot na madamay sa kaguluhan. Matagal na akong punong-puno sa'yo! Nagsigawan ng mga coworker na nanonood sa kanila, lalo pa ng parang kabayong sakyan na ni Altea ang katawan ni Ruby, hindi lang buhok ng babaeng punteriyahin, kundi pati ang mukha ni Ruby na hindi na rin maitsurahan. Hoy, awatin niyo sila! Ayoko, baka madamay pa ako. Papanoorin na lang ba natin silang magsabunutan? Tumawag kayo ng guard! Tawagin niyo sa Sir Kenzo para awatin sila! Dumami pang mga katrabahong nakikiasyoso sa kanila. Lalo na nagsigawan ng mga naroroon at palibutan pang dalawang babae na walang tigil pa rin nagsasabunutan kasabay ng malakas na mga iritan nila. Wala silang mali na kayang maging bayolente pala ni Altea. Oras na napuno na ito at nilamon na sobrang galit niya. Nakasakay pa rin ito sa katawan ni Ruby na nakahiga sa sahig na kulang na lang ay panawan ng ulirat sa pinapakitang galit ni Altea. Sinasampal at kinakalmot siya nito ng paulit-ulit. Umabot ng ilang minuto bago pa man makapag-react si Ruby. Dala ng labis niyang pagkagulat kay Altea. Tinakpan niya ng mukha. Pilit nililigtas ang mukha niyang masugatan at magkapeklat. Bibitawan mo ka, Altea! May hinig ng boses ng babae ngayon. Ano ba? Lumaban ka! Anong ginagawa mo ha? Hindi mo matapang ka? Nasaan ang tapang mo ngayon? Ipakita mo sa akin. Ang lakas mo magsalita. Ang lakas mo mang-asar. Ang talas ng dila mo. May pakita sa akin na sungay mo, Ruby. Bulalas ni Altea na galit pa rin ang tono. Ano, Ruby? Puro ka lang pala salita? Paduduguin ko yung bibig mo. Pupunitin ko. Sinubukan ni Ruby na itulak si Altea pero hindi siya nagtagumpay. Masyado itong malakas at mabigat para makawala siya dito. Yung tipong kahit anong subok niya, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang kaunting kalmot kay Altea. Hindi niya magawang tapatan ang lakas nito. Akala mo atrasan din kita, Altea? Hindi ako natatakot sa'yo. Umalis ka dyan. Bigyan mo ko ng bala na maganda naman ang laban natin. O sige nga, lumaban ka? Lumaban ka! Nagkumpulan pang mga coworkers na pati taga-ibang department ay nagtakbuhan na palapit doon. Nakikiasyoso sa kaguluhan. Yun ang unang pagkakataon na may nakita silang literal na nagsabunutan sa loob ng building. Palaging puro na lang sa salita lang ang labanan nila doon. Kung kaya naman, gulat na gulat ang lahat at nais makita kung sino naglalabanan doon. Oh my God! Sir Kenzo! Sir Kenzo, si Altea at si Ruby nagsasabunutan! Hinihingal na pasok ni isa sa mga employee sa loob ng office nito. Ano? Sino nag-aaway? Si Altea at Ruby, sir! Paano nagsimulang away? Napaahon na sa upuan si Kenzo sa narinig niya. Hindi alam kung anong uunahin niyang gawin. May kasalukuyang tinatapos kasi siyang trabaho.
Hindi ko rin po alam, sir. Basta nakita ko na lang po nagsasabunutan na doon ang dalawa. Hindi po maawat. Wala po kasing umaawat. Tumakbo na si Kenzo palabas upang puntahan ng dalawa nang maalala na buntis nga pala si Althea. At kapag lalo itong na-stress, baka yun na ang pagsimulan, nakapahamakan ng batang nasa sinapupunan niya. Hindi yun pwedeng mangyari. Kailangan niyang maawat ang kaibigan at ang sekretary niya bago pa man ito mangyari na pagsisiyan ng lahat sa hulihan. Magstitigil kayo! Ano ba? Malakas na sigaw na hinihingal na boses ni Kenzo. Hagas na hagas ito. Gulantang iginala ni Kenzo ang mga mata sa senaryong inabutan niya. Tama ngang sinabi ng isa sa employee niya. Hindi niya sukat akalain na ganun pa rin katapang si Althea na kagaya na nag-aaral pa lang sila. Ang buong akala niya nagbago na ito. Total matured na dapat ang isip nila at isa pa ay magkakaanak na rin si Althea. Subalit hindi. Feeling niya para silang bumalik sa nakaraan nung nag-aaral pa lang. Ang tatanda niyo na! Parang wala kayo sa opisina! Wala ba kayong mga pinag-aralan? Hindi pa kayo nahihiya sa maugali niyo pinapakita? Doon palang bumitaw si Althea kay Ruby. Nasa palad niya ang ilang hibla ng buhok ni Althea. Parenting tumayo ito na parang walang anumang nangyari. Inayos niya ang buhok na medyo nagulo. Naiwan si Ruby na nakahiga pa rin sa sahig na sobrang pagod at nahihirapang huminga. Wala ni isa sa mga katrabaho nilang may gustong lumapit at tulungan siya. Pumasok kayo ngayon sa opisina. Nakakahiyang mga asal nyo. Naturingan pa kayo may mga pinag-aralan. Para kayong mga bata. Ano ba sa tingin yung ginagawa nyo? Ginawa niyo pang battleground ang department nyo. Gusto niyo magpasikat sa kaguluhang nilikha nyo? Wala ni isang sumagot sa kanila. Hindi nga rito nag-abalang magpaliwanag si Althea. Wala siyang gana. Walang imik na naunang pumasok si Althea sa loob ng opisina ni Kenzo. Si Ruby naman ay hirap ang katawang, dahan-dahang tumayo. Mukha siyang inaway ng 10 sa gulo-gulong buhok. Lamukusin ba naman ni Althea ang mukha niya nang walang kalaban-laban? Sinong hindi doon manghihina at tatakasan ng lakas? Isa pa, ni Isay wala sa kanyang sumaklolo para kahit sana awatin man lang si Althea na tuluyang saktan siya. Hindi niya naman hiniling na kampihan siya at pagtulungan nilang babae. Masakit na mga tingin ang iniwan ni Ruby sa mga kasama bago sumunod na rin sa loob ng opisina ni Kenzo. Mariing nakatikam ang bibig, kuyom din mga kanyang mga kamaon na parang nais makaganti. Ano bang problema niyong dalawa? Malakas na bagsak ng kamaon ni Kenzo sa lamesa niya sabay upo. Rinding-rindi na siya sa dalawa. Hindi ba kayo napapagod sa araw-araw na lang na nagbabangayan? Araw-araw nag-iiringan. Ano bang gusto niyo mangyari para tumigil kayo? Tahimik ni inayos ni Ruby ang buhok, naganda buhol-buhol pang iba. Si Althea naman itikom lang ang bibig. Mabilis nang naayos ang gusot sa suot niyang uniform at ang ilang hibla ng buhok na gulo. Yun lang ang naging damage na naging laban niya kay Ruby kanina. Ang daming nakakita sa inyo? Ano bang gusto niyong dalawa? Ang matanggalan kayo ng trabaho? Ha? Hindi kayo marunong sawayin. Wala pa rin sumagot. Somehow nabawasan ang galit na nasa loob ng dibdib ni Althea. Kumbaga, dahil nailabas na niyang frustration kung kaya naman, medyo okay na rin siya. Wala nang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Okay na siya pero never siyang makikipagbati kay Ruby. Ni ang pagsabi na sorry hindi niya gagawin. Kasalanan niya, tinapon niyang pagkain niya. Hindi naman siya sasabog kung hindi yung ginawa sa kanya ni Ruby kanina. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa inyong dalawa. Hinga ni Kenzo ng malalim, stress na sa kaguluhan. Ruby, anong problema? Bakit nagpang-abot na naman kayo? Kahapon lang hindi ba nagbilin ako sa inyo? Hindi sumagot si Ruby. Masakit ang katawan niya na parang binugbog ng ilang tao. Feeling niya pa ay magkakaroon siya ng mga pasa. Baka hindi lang yon, baka magkaroon din siya ng trangkaso. Aba, para tayong sirang plakang paulit-ulit na lamang dito. Kahapon nagharap din kayo. Ano kayo mga estudyanteng laging nag-guidance? Tikom pa rin ang bibig ng dalawa, hindi na kagaya ng dati nilang mga away na puro mga bunganga at malalakas na mga boses ang pinapairal nila. Yung tipong sisisihin ni sila nang sisihan kung sino siya may kasalanan. Tamemi lang dalawa na parang naghihintayan lang doon. Wala sa inyong gustong magsalita. Hindi niyo ako bibigyan ng sagot kung sino nagsimula. Akmang magsasalita pa sana si Kenzo nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang opisina. Iniluwan noon ang bulto ng katawan ni Renz. Bagamat kalmado ay makikita sa mukha nitong nag-uumapaw na aura nitong makapanindig balahibo. Sa gilid niya ay naroon ng sekretary at ilan sa mga bodyguards na kasama. Tanaw na mga empleyado sa labas ang tagpong iyon dahil sa bukas na pinto. Napaayos ng tayo si Althea.
Hindi niya rin alam kung anong ginagawa ni Renz sa lugar ng mga oras na yon. Ngayon pa talagang napatrouble siya ulit. Ang galing talaga ng timing ni Renz. Mr. Salmeda, anong ginagawa mo dito? Wala ka na namang pasabi na pupunta ka dito. May himig pagkapikon ang tono ng boses ni Kenzo. Bakit? Bawal na ba akong pumunta dito, Mr. Marquez? Balik tanong ni Renz. May malamig na tingnan na kapag titigan ay nakakilabot. Hindi naman siya ganun, Mr. Salmeda. As you can see, may mahalaga pa kami pinag-uusapan. Bukod sa hindi ka na nga nagpasabi, wala ka pang imik na bigla na lang pumasok sa loob. Kaunting respeto rin naman sana, Mr. Salmeda. Sa kabila ng formal na usapan, dama sa mga salita nilang pagkadisgusto nila sa bawat isa. Okay, sige, ituloy nyo lang yan. Dito lang ako sa gilid tatayo, hihintayin ko kayong matapos. Hindi na magawang ituloy ni Kenzo ang sinasabi, lalo pat nakita niya kung paano mangatog ang tuhod ni Ruby sa presensya ni Renz. Si Althea naman inakangiwit matalim ang tingin kay Renz. Puno ng katanungan, batid ng babae na hindi siya pwedeng maging invisible sa harap ni Renz kaya kailangan itong pansinin mamaya. Althea, what happened to you? Ang sinasabi ni Renz na maghihintay sa gilid ay malabo, lalo nang makita niya itsura ng babae. Nanatiling tikom ang bibig ni Althea, ayaw niya magsalita. Napatungo na siya at hindi magawang mag-angat ng paningin sa asawa. Mr. Marquez, ano nangyari dito sa opisina mo? Bago pa ako dumating. Sinilyo pa ni Renz si Kenzo, literal na humihingi siya ng paliwanag dahil malakas ang kutob niya. Umiling si Kenzo, nagkibit ng balikat. Hanggat maaari ayaw na niyang ilabas pa sa ibang tao ang mga nangyaring kaguluhan kanina sa loob ng department. Confidential yun dapat. It's none of your business, Mr. Salmeda. Tell me, ano sadya mo dito ng ganitong oras? It's none of your business to, Mr. Marquez. Lalapit na sana sa Renz kay Althea na tameme pa rin. Nabigla na lang siyang harangin ni Ruby na nagawa ng ngumiti sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya sa mga kamay ni Althea. Mr. Salmeda, nice meeting you po. Ako po si Ruby, ang secretary dito ni Mr. Marquez. Nakangiti pang pakilala ni Ruby. Umaasa na makukuha niyang atensyon nito. Saglit na naburong mga mata ni Renz sa babae. Sa likod ng isip niya ay nasabit niyang ito palang babaeng nagpapahirap sa asawa niya araw-araw. Gumagawa ng issue at umaaway dito. Magandang reputasyon niyo sa industriya ng pagnenegosyo. Palagi kayong nangunguna. Batid din na lahat ang maganda mong relasyon kay Miss Eleanor. At nalalapit na rin ang kasal mo sa kanya kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang patulan ng kagaya ni isang tulad lang ni Althea. Si Althea pa talaga, Mr. Salmeda? Anong nakita niyo sa... Natigilan sa pagsasalita si Ruby na makita niyang taasan siya ng kilay ni Renz. Tumalim pang mga titig nitong kasing talas ng espadang bagong hasalang nasa kanya. Hindi lang yon, bahagyang napatras si Ruby na makita niyang parang babalatan na siya ng buhay ng lalaki dahil sa pandidilim ng mata. Anong sinasabi mo? Sa labis na pagkataranta ay kaagad sinubukang pumagitna ni Kenzo pero naputol lang ni Renz ang linya niya. Nakita niyang umahon ng galit nito. Mr. Salmeda, pakiulit nga. Personal mo ba akong tinatanong tungkol sa personal kong buhay ngayon? Who do you think you are? Sino ka para tanungin ang kagaya ko? E pipitsuging sekretary ka lang. Automatic kong umikot ang mga mata ni Althea. Isa pa ito si Renz. Napakakulit. Bakit pumunta pa doon? Para manggulo? Makisawsaw? Kaya niya na yon. Samantala, napalnok na ng laway niya si Ruby at mabilis na tumingin kay Kenzo. Sumenya sa Kenzo na huwag na siyang magsasalita ng kahit na ano. Hayaan na lang ang lalaking kaharap. Subalit datapwat dahil matigas ang ulo ni Ruby ay nagpatuloy pa rin ito sa kanyang katangahan. Hindi po dahil gusto kong makibalita, Mr. Salmeda. I mean, hindi ikaw ang tinutukoy kong masama. Hindi magkanda-ugagang paliwanag ni Ruby. Hanggang nakatungo pa rin ay lihim na natawan na si Althea. Hindi niya kailangang magsalita para lang ipahamak si Ruby. Ang matabil na dila na mismo ng babae ang siyang magdadala sa kapahamakan niya sa mga kamay ni Renz. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na itong si Althea ay habit na makipag-hook up sa iba't ibang uri ng lalaki. Kung bibilangin ko po't babanggitin ang pangalan nila isa-isa ay tsak na magugulat ka. Mga big time kasi halos. Siguro naman po hindi kayo papayag na mapabilang sa kanila. Umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid na yon ang naging halakhak ni Renz. Pero ni Katiting ay wala itong humor. Malamig din ang dating noon na siyang dahilan para lumamig pang ihip ng hangin sa loob ng kinaroroonan nilang silid. Nakakabinging katahimikan ang sumunod na bumalot at namayani pagkatapos noon. Mariing naitikom ni Ruby ang bibig sabay tungo. Iba na ang dating ng mga titig nito. Mukhang tama si Kenzo na dapat ay nanahimik na lamang siya.
Mr. Salmeda, shut up your mouth or else I will tear them into pieces. Ang lakas ng loob mo sa mga excuses. Nagangat na ng mukha si Althea na kagad tumama sa nalalamig na mga mata ni Renz. Biglang nagkabuhay ang mga matang iyon at nabalot ng init sa ginawang yun ni Althea. Sinuring mabuti ni Renz ang itsura ni Althea. May mali, hindi ganitong itsura nito pag alis ng bahay nila kanina at kapag masaya. Napakalayo noon. Inilang hakbang lang niya ang pagitan nila ni Althea sa kabila ng tangkang pagharang ni Kenzo sa kanya. Sa nabasa nitong gagawin niya. Anong nangyari sa'yo, Althea? Bakit ganyan ang itsura mo? Sabihin mo sa akin, may nanakit ba sa'yo dito? Pinagbuhatan ka ba nila ng kamay? Namilog ang mga mata ni Ruby sa paraan ng pagtatanong ni Lawrence. Para itong amang nakikipag-usap sa anak na sinusuyo dahil sa nagtatampong hindi na ibigay ang mga gusto. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala ka bang trabaho? Ang dami mo namang oras na pumunta dito. Informal na sagot ni Althea na parang nakikipag-usap lang sa matagal na kakilala, kahit na halatang walang buhay at lakas. Sagutin mo na muna ang tanong ko bago ko sagutin ang mga tanong mo. May nanakit ba sa'yo, Althea? Sino? Sabihin mo sa akin kung sino. Tsak na ni Althea na oras na magsumbong siya, mas lalo magkakagulo sila. Nakakahiya yun kay Kenzo na tila ba biglang nawala ng power sa mismong loob ng opisina niya dahil alam nitong totoong relasyon ni Renz at ni Althea. Althea, sagutin mo ng tanong ko. Muling ulit ni Renz na hinawakan pang baba ng asawa upang iangat at magtamang mga mata nila. Sino nanakit sa'yo, ha? Wala, dahil hindi naman ako mahina. Bitawan mo nga ako. Angil ni Althea na iniwas ang mga mata. Puno ng emosyong tinitigan na naman ni Renz si Althea. Sinipat mula ulo hanggang paa. Alam niya hindi nagsasabi ng totoong asawa. Nagingit-ngit pa siya nang makita na parang may bakas ng pulang likido na nakaguhit sa kanyang braso, likod ng kamay at saka sa may leeg. Hindi ka nagsasabi ng totoo, Althea. Kilala kita. Alam mo yan.